Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta naman kayo lahat? So, yun guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So guys, sa mga interested naman sa ating private reading and rituals, nasa description box below yung link ng Facebook ko. Message lang kayo guys, okay? So, tignan natin kanina bang love reading itong makikita natin ngayon. Okay. Kanina pa itong love reading. Meron tayong passion. Allow your heart and soul to sing with joy. So, may nakikita ko dito na parang, actually, passionate naman sa inyo yung partner mo, no? Nandun yung mahal na mahal ka niya. Pero minsan kasi parang may na-feel ka na hindi mo siya ma-feel. Ganon. Siguro may mga pagdududa ka pa, hindi ka pa convincing kung talaga bang mahal ka niya. So, siguro galing ka sa matinding trauma. So, may mga bagay na parang feeling mo is hindi niya kayang i-sacrifice or i-provide para sa inyo. So, sinasabi dito guys na siguro, huwag kang mag-doubt, no? Enjoy mo lang kung minamahal ka ng partner mo. Pakita mo rin yung pagmamahal mo sa kanya. So, kailangan sabayan mo siya. Hindi mo kailangan mag-doubt dito. Okay? So, siguro kung nag-aalinlangan ka kasi pwedeng bago pa lang to eh. Bago pa lang tong person na nakikita ko dito. Or pwede simula pa lang kayo. Meron tayong let your friends help you. Ask for and accept support from others. So siguro, eto na yung time para kahit paano makinig ka sa advice ng mga friends mo, no? Siguro tama naman yung mga sinasabi nila sa inyo. And may mga times na parang pinagdududahan. Okay, pinagdududahan mo sila sa ina-advise nila sa inyo. Ano ba to? Parang wala ka na bang ibang pinagkakatiwalaan? Kasi puro pagdududa, puro takot. Lagi ka nagsaset ng mga boundaries, hindi ka nanghihingi ng opinion sa iba. Ganyan yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay, so tignan pa natin, guys. So, parang ganito, guys, saan ka dadali ng takot mo? Hanggang saan ka kayang dalhin ng takot mo? Pagdududa mo sa sitwasyon. Okay? So, okay lang guys na mag-entertain. Wala namang problema doon. Kung nakakapagbigay naman sa inyo guys ng ligaya or nabuboost na to yung confidence mo. Wala namang problema din guys. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong flirt. Ayan, tignan nyo naman guys. Nagpapakita na sa inyo guys ng motibo. Nilalandi ka na. Pinapakita na sa inyo yung love, pero kung makikita mo parang ito yung reaction mo, wala kang parang nonchalant ka doon sa sitwasyon. Wala ka pa siguro kasi talagang nafe-feel, no? Hindi ka pa totally nahuhulog dito sa taong to. So, normal lang naman yan, guys, no? Tingnan natin. Meron tayong retreat. It's time to disconnect from the world. Ayan, no? So, parang ine-encourage ka dito ng tadhana. Parang, eto na yung time para mag-move on ka. Mag-entertain ka na ng iba. Huwag mo masyadong stuck yung sarili mo sa mga masasakit na nangyari sa inyo, sa mga past trauma. So, i-let go mo na yon. Nangyari na yon. So, isipin mo na lang ano yung lesson na natutunan mo doon sa mga nangyari sa'yo, sa mga past relationship mo. Actually, ang nakikita ko kasi sa inyo guys, hindi lang to sa past relationship, pwedeng sa mga trauma mo sa family mo, sa mga katrabaho, sa mga friends. So, maraming dahilan, no? Maraming dahilan ng parang pinanghuhugutan ng emosyon mo ngayon. So, yan. Syempre, maghanap ka ng kakampi mo. Yun na nga is yung partner mo. Huwag mo siyang ituring na kalaban. Ituring mo siyang kakampi, kasangga. Tipong siya lang yung sasalo sa inyo sa ups and down na nangyayari sa buhay nyo. Okay?
So, yan yung pinapakita sa akin, may takot dito. Parang nag-aalangan ka sa person na kakonect mo ngayon. Nag-aalangan ka sa kanya, may mga pagdududa, may pagdadalawang isip. So, hindi ka desidido. Pinaghihinalaan mo siguro, guys. Grabe kasi yung ano mo dito, guys. Grabe yung pagiging guarded mo. Oo. Parang may pagka-hard to get. Ganyan. Tignan natin, meron tayong honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Oh my God. May nakikita akong temptation dito. Okay? Baka magkaroon ng one night stand sa inyo and baka wala ka na din talagang emosyon kahit sa ganong scenario, no? Like, parang nangyari lang. Wala kang na-feel. Okay? Tapos siya yung na-attach sa inyo. Ikaw yung parang wala ka namang naramdaman. Okay? And siguro ang mangyari dyan, guys, late mo lang marirealize na mahal mo pala talaga yung taong yan. Pero kasi yung iba sa inyo, guys, parang naglilibang talaga. Or tinatry mo naman na mahulog yung loob mo dito. Tignan pa natin. Diba? May mga bagay na hindi mo pa kayang palayain yung sarili mo. Reconciliation. May inaantay ka na someone from the past. Pero ito na yung time para i-let go mo yan. Kasi ang pinapakita kasi sa akin, guys, new person na to. May bagong tao na papasok sa buhay mo na parang kailangan mong i-enjoy. Diba? Kailangan mong i-enjoy yung buhay. Life is too short. Huwag masyadong i-stuck sa mga masasakit na nangyari sa inyo. And reconciliation, ayun, no? Someone from your past is returning to your life. So, siguro, parang hoping ka pa rin, no, na may maayos or may manumbalik. Hoping ka na parang magkaayos pa siguro kayo or magkabalikan. Okay? Hindi ka pa rin nakaka-move on. Hindi mo pa rin kaya totally let go. So, titignan pa natin, guys. Illusion. Ayun, no? Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. So, yung iba sa inyo kasi, guys, siguro nababalot ka pa rin dun sa illusion na parang love story. Ano ba yung mga yung mga napapanood nyo sa fairy tale, ganyan, or hoping ka pa rin na para magkaroon ng perfect relationship. Actually, guys, malabo yan eh. Walang perfectong relasyon. Okay? So, parang ang tingin lang talaga ng ibang tao sa relasyon ng iba na like parang ang perfect na relasyon nila, but parang di sila nag-aaway. Kaya lang talaga nila, guys, i-handle, no? Kaya nilang dalhin. Pwede nagtatalo rin yon. Okay? Kung meron kang ina-ideal na parang, lalo na sa mga influencer na parang okay pa relationship nila, parang okay, nagkakasundo sila. Siyempre, may mga pagtatalo yun, guys. Okay? Pero may times na hindi nila pinapakita sa tao. Oo. Kaya nilang i-handle eh. Okay? So, ikaw, paano ka ba mag-control sa relasyon? Paano ka ba magmahal? Huwag natin, guys, isisi lahat sa past, no? Pwedeng may mga mali din, no? Kung bakit nanawa, kung bakit umalis. Okay? Kung bakit kayo ginost, ba't kayo iniwan? Kung bakit nagtapos, at naghanap ng iba. May dahilan, no? Pwedeng may mali sa inyo, pwedeng may mali sa kanila, pwedeng hindi sila nakontento. Meron tayong power. The power of love is like a magnetic drawing soul together. Diba? So, yung sinasabi dyan, guys, magandang magmahal kung same kayo, nagmamahal. Kung mahal ka niya, mahal mo siya, may give and take talaga. So, napaka-powerful ng relationship kung ganyan yung setup nyo. Pero kung hindi, guys, ayan. Expect mo na may mga times na ang hirap tanggapin dito sa relasyon na to. Okay? Like, pag hindi kasi kayo, guys, naninimbang, like, hindi kayo timbangan, dapat kasi lagi kayong balanse. Ang hirap ispelengin, no? Mahirapan kang unawain yung person na yon. Mahirapan din siya unawain ka. So, may mga times na parang magkakaroon guys ng gulo talaga or diskusyonan.
Okay, meron tayong challenge. All true soul connection involve challenges that can be overcome together. Ano? So, yun eh. Kung marunong lang talaga kayo guys mag-handle ng relationship. Actually, doon sa partner kasi na nakikita ko dito, like sa partner mo, ito kasi guys yung energy mo, no? Parang hindi nyo guys kayang i-overcome yung problema. So, sa nauuwi, kayo ng partner mo, kung tinatanong mo dito is yung past person pa rin, is may mga bagay na hindi kayo nag-balance. May sumuko, hindi kinaya yung problema. Okay? Pwedeng siya or ikaw. So, sinasabi lang dito, mag-work lang yan kung parehas kayo. Kasi lahat naman daw ng relasyon may problema. May mga challenge, pero napagtatagumpayan, na-overcome kung nagtutulungan. So, sa relasyon nyo kasi guys, pwede nag-end kayo kasi hindi kayo nagtulungan. Okay? Ayan no, guilt. So, masyado kang na ano, parang, ano ba, yung person mo is, parang nag-gaslight ka niya eh. Kasi, parang manipulative pa rin. Nag-gaslight ka niya na parang naipamukha niya sa inyo na mali ka nga at tama na naman siya. Okay? So, ikaw yung nakaka-feel ng guilt dito na parang baka nga mali ako. Kasi pagdududahan mo na yung sarili mo eh, kung may mali ka ba talaga or tama ka ba talaga sa sitwasyon, sa relasyon nyo. Kasi lagi mong paniniwalaan na baka nga may point siya. So, ayan yung nangyayari. Meron tayong boundaries. So, dapat lagi kayo nagsiset ng boundaries sa relationship nyo para maiwasan yung gulo, yung pagtatalo. So, pwede kasi guys, nakakonect mo pa rin yung past person, pero willing ka nang kumilala ng bago. Okay? Pero yun na nga guys, ang hirap ng hindi ka affected. Ang hirap magpanggap na wala kang pakialam. Okay? Kaya nauwi talaga siya guys sa pagtatalo. Ayan no, intense. Ayan. The intensity of a true soul connection includes great high and great lows. Diba nauwi siya guys sa matinding pagtatalo. Intense to guys, no? Matindi talaga. True love mo kasi siya and ganoon din naman siya. Ang hirap lang i-let go. Sa malinaw na pinapakita sa akin. Okay, tignan natin guys yung energy, no? Tumo tayo sa energy ng person mo. Okay. Kunin ko lang tong ating card. Ayan, nasa lagayan ta kasi. Okay. Energy ni person mo sa'yo. Nararamdaman niya sa inyo. I'm sorry. Gusto niya mag-sorry. So, kaya ka maguguluhan. Kaya ka maguguluhan. Hindi ka din nakakapag-focus eh. And lalo person mo, hindi siya nakakapag-focus sa pera, oh. Tinatry niya, okay, na i-heal yung sarili niya. Pero guys, talagang distracted si person. Ayan, oh. I hate how much I've hurt you. I'm so sorry for all the pain I've caused. You didn't deserve of. Okay. You didn't deserve any of it. Diba? Gusto niya humingi ng tawad sa inyo ngayon, no? Kung ano man yung nagawa niyang kasalanan, mga bagay na hindi nyo guys sa pagkasunduan. So, yan. Okay? Binibigyan ka na nga ng chance sa universe na kumilali. Kasi may nakikita akong ano eh, may mga nagkakagusto naman sa inyo. Pero sobrang attached ka talaga sa person mo. Okay? And hoping ka and nararamdaman mo na babalik siya. Ayan, magsasorry siya. Magkakayos ulit to. No? Tignan natin nararamdaman niya sa inyo. Meron tayong it's a simple, really. Diba? Medyo mataas yung ano niya pala. Pride. So, and how do I feel? I want you as forever. Okay, pero si person mo kasi guys, may paninindigan siya. So, siguro kaya ka pa rin niya talagang panindigan. Gusto niya mag-sorry ngayon. Or talagang pwede nangyayari na ngayon. Nagsasorry siya sa inyo. Ayaw niya na guys palalain pa yung sitwasyon. Ano man yung nangyaring problema sa pagitan yung dalawa. So, lalapit pa rin siya, no? Meron tayong still listening.
I listen to the music you've shared with me. It helps me to connect with you although we are apart. So, lagi niya guys binabalikan yung mga old conversation, yung mga voice message. Siguro maganda boses mo, kinakantahan mo siya, no? So, binabalik-balikan niya yun guys and feeling niya nakaka-connect pa rin siya sa inyo. Okay, nararamdaman niya pa rin yung presensya mo. Kahit na nagkaroon ng ending, feeling niya nandun ka pa rin. Attached pa rin talaga sa inyo tong person mo. Meron tayong ghosted. Ayan, no? Siya yung nawala pala. I'm sorry, I disappeared. I need to get away and clear my head. Diba? Na-overwhelmed tong person na to, guys. Hindi niya rin talaga intention na let go ka. No? Hindi niya rin intention na i-ghost ka or bigla na lang maglaho sa gitna ng diskusyon na nangyayari sa inyo. Hindi niya yun intention. Siguro talagang sasabog na siya. Hindi niya na kayang i-handle yung problema. And, ayan yung pinapakita sa akin dyan. Meron tayong, you're my soulmate. It must be written in the star because you must definitely are my destiny. We belong together. Okay, soulmate mo pala si person kasi ramdam ka niya, guys. Okay, yung sinasabi sa akin dito is, ready pa rin siya, no? Ready pa rin siya na maayos, no? Itong relasyon na to. Kung willing ka pa. Pero actually, kahit ayawan mo to, guys, babalik at babalik siya sa inyo, eh. Okay? Babalik at babalik siya sa inyo. Hindi pong pipilitin ka niya talaga. Medyo ano siya, guys, bossy doon sa relasyon. So, good luck. Oo, good luck sa inyo. Okay. Tingnan natin. Meron tayong top cup sa water sign, energy sa sign ni person, Cancer, Pisces, Scorpio. Partnership. Kasi sa inyo niya lang guys na feel yon. Yung give and take. Sa inyo niya lang guys na feel yung parang pinahalagahan, inasikaso, inalagaan. Meron tayong 7 of cups. Okay, so yung pinapakita sa akin dito guys, yung 7 of cups is option, no? Hindi kanya napansin talaga kasi naging busy rin pala siya nitong mga nakaraan. Pero isa sa pinagtalunan nyo is yung time. Kasi nawalan siya ng time sa inyo. So, ikaw medyo nalulungkot ka kasi bakit siya ganyan. Hindi mo na rin talaga kina-question pero nandun sa point na parang feeling mo hindi parang hindi ka na niya mahal. Ganyan. So, doon nagsimula din yung pagtatalo. Yung nawalan ng time sa isa't isa or pwedeng ikaw din na wala ka rin ng time, no? So, ayan, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, King of Wands, mahal ka niya kahit hindi siya nagpaparamdam, no? Actually, personality niya na talaga to, eh. Hindi mo lang talaga naramdaman siguro nung una. 'Di ba? So, may pagmamakaawa, no? Magsasorry talaga to sa inyo, guys. Marami siyang sabihin sa inyo. Meron tayong Ace of Swords. Actually, hindi pa totally magbabago yung person mo kasi naka-reverse yung swords, no? Pag ganito kasi is realization. Pero since naka-reverse to, marirealize niya sa una, pero hanggang katagalan, wala, babalik na naman ulit sa normal. Walang masyadong pagbabago, guys. Hindi ganun kabilis yung pagbabago ng person mo. So, yan. Air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. Meron tayong Pentacles collaboration. Kailangan ka lang din talaga niya. Hindi kanya kayang mawala totally, no? So, Capricorn, Taurus, and Virgo. Tignan natin. What's the point of it all? So, hindi ka rin siguro niya talaga maintindihan. Pinaliligoy-ligoy mo pa ba tong person mo? Hindi niya maintindihan yung logic mo eh. Ayan, hindi niya rin maintindihan kung ano bang pinupunto mo, ano bang dahilan ng mga kinagagalit mo. Hindi niya maintindihan yung tantrums mo. Meron tayong I wish you were mine. Ayan, pero kahit gano'n, natopakin ka, mahal ka pa rin. Diba? I need to sort things out first before I can come to you. So, kailangan daw muna talaga makapag-isip-isip kasi sobrang na-overwhelm na siya sa relasyon, guys. Oo. So, meron tayong I want to fall asleep next to you. Ayan. Hayaan mo muna to. Or ikaw din, hinahayaan ka din muna niya makapag-isip-isip. Pero, nandun sa point na babalik pa rin talaga siya, no? Medyo nilalaylo niya muna yung sarili niya kasi sobrang na-pressure siya. Okay? So, ayan. Doon tayo sa energy mo.
Okay, overall energy. Nararamdaman mo sa person mo. My dreams. I've been dreaming about you. In my dreams, you're so free and in love. Wish I could stay there forever. So, feeling mo may conflict sa relasyon mo. Sa relasyon niya ng person mo. May humahad lang, laging may komplikado, may challenge. So, parang hindi mo siya makuha ng buo. Basta, parang may conflict na iniisip mo. So, parang nagde-daydream ka. Nangangarap ka na dito na sana ganito yung sitwasyon, sana maayos ganito, ganyan. So, may mga ganong scenario. Meron tayong jealousy. I'm very jealous. I can barely stand it. So, may pinagsisilosan ka. Baka kabit yung iba sa inyo, guys. Ayan. Trigger warning. Pwede kasi may pinagsisilosan ka. Baka ikaw yung third party. Or mayroon pang iba. Pwedeng family. Pwedeng pamilya niya sa una. Walay naman. Pero, may mga pinagsisilosan ka at hindi mo kayang i-deny. No? Meron tayong gaslighting niya. So, minsan, gina-gaslight mo siya. So, may times na parang minamanipulate mo si person. Baka hindi ka aware doon, no? Yung pagmamanipulate kasi, guys, yung pagpapaawa or binabato mo sa kanya yung mga maling ginawa niya sa inyo hanggang sa parang ma-realize niya na may mali nga sa kanya. So, yan. I have been lying to and gaslighting you. You were crazy. You were crazy. You were right. I just wasn't strong enough to admit it. So, may mga bagay na di mo kayang i-admit, no? Hindi mo tanggapin sa sarili mo. Meron tayong 7 of Swords. Kailangan mo siya eh. Okay, yun yung pinapakita the lovers. Actually, kailangan mo talaga siya. So, malakas ang Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgo sa side mo. Okay? So, in the near future, tingnan natin, in the near future. Saan na patungo to? O, di ba? Actually, talagang, sa kanya ka pa rin babalik. Kasi tignan mo, ikaw yung nag-offer ng cup of love dito. Nagiging guarded yung person, may nagiging matigas na siya eh. Nagiging cold na siya. Unti-unti lumalay yung loob niya sa inyo, pero hindi niya pa rin guys ma-deny na mahal ka pa rin niya. Pero wag niyo guys hayaan na maubos. No, in the near future, ayan, ikaw pa rin yung parang hahabol, parang di mo pa rin kayang i-deny na mahal mo pa rin, na kailangan mo pa rin talaga siya. Hindi lang dahil sa love. So, may ibang person na involved dito. So, huwag nyo guys hayaan na magkaroon ng iba. Kasi pwedeng ma-push mo yung person mo na magkaroon ng third party talaga. Kasi dahil sa selos. Kailangan meron kang baguhin. Okay? So, yun guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas mulat. God bless and love you all. Bye-bye!